Magandang gabi ka-VBS. Maligayang pagbabalik sa Voice and Vision Stories. Ngayong gabi, sisisirin natin ng isang kwentong patuloy na bumabagabag sa isipan ng buong mundo. Isang kwento ng karisma na nagkukubli ng hindi mailarawang dilim. Pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-notorious na serial killer sa kasaysayan, si Ted Bundy. Ang pangalan pa lang niya ay nakakakilabot na, hindi dahil sa isa siyang halimaw na nagtatago sa anino, kundi dahil siya ay ang halimaw na katabi mo lang. Isang gwapo, matalinong mag-aaral ng batas na may magandang kinabukasan, pero sa likod ng lahat ay isa palang maninila na may pinakakakilabot na ugali. Paano nagawang itago ng ganong karisma ang ganong karahasan? Tonight, aalisin natin ang mga maskara ng paglilinlang. Si Ted Bundy na ipinanganak bilang Theodore Robert Cowell noong 1946 ay nabuhay sa isang kwento ng paglilinlang. Sa loob ng ilang taon, inakala niya na ang sarili niyang ina ay ang kanyang kapatid at ang kanyang mga lolo't lola ay ang kanyang mga magulang. Itong maagang pagtatago ng pamilya ay nagbigay daan sa isang buhay na puno ng pagkukunwari. Habang lumalaki siya, binuo ni Bundy ang isang imahe ng pagiging normal, kahit ambisyoso. Nag-aral siya sa University of Washington at kumuha ng psychology. Nakakatawa, di ba? At nagtrabaho pa sa isang suicide crisis hotline. Nakikipag-date siya at nagkakaroon ng mga kaibigan. Sa lahat ng anyo, siya ay isang regular na tao. Isang taong maaaring makilala mo sa campus. Isang taong tiwala ka. Ito ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang kakayahan niyang magmukhang ganap at nakaka-disarm na normal. Ngunit sa ilalim ng maingat na binuong panlabas na anyo na yon, may gumagapang na bagay na lubhang nakakabahala. Madalas na pinagtatalunan ng mga eksperto ang pinagmulan ng psychopathy. Ngunit sa kaso ni Bundy, ito ay nagpakita ng malalim na kakulangan sa empathy, isang narcissistic na pangangailangan para sa kontrol at isang tumitinding pagnanais para sa karahasan. Ang kalagitnaan ng 1970s ay nakitang isang nakakatakot na pagtaas ng insidente. Ang tila ordinaryong si Ted Bundy ay nagsimula sa kanyang pagmamayagpag ng lagim, na pangunahing target ay mga batang kaakit-akit na mga babaeng estudyante sa Pacific Northwest. Ang kanyang mga biktima ay may kapansin-pansing pagkakahuwig sa isang dating kasintahan. Mahaba, kayumang gimuhok na nakahati sa gitna. Hindi ito random na karahasan. Ito ay maingat na pinagplanuhan at malalim na personal. Ang kanyang modus operandi ay nakakapanindig balahibo. Ginamit niya ang kanyang karisma, katalinuhan, at isang serye ng mga mapaglinlang na ruse para akitin ang kanyang mga biktima. Minsan, nagkukunwari siyang may pinsala, nagsusuot ng cast o gumagamit ng saklay na nag-a-appeal sa damdamin ng babae. Minsan naman, nagpapanggap siya bilang pulis o isang taong may kapangyarihan. Kapag naisa-isa na niya ang mga biktima, ibinababa niya ang maskara. Ang mga pag-atake ay brutal. Ang mga biktima ay binubugbog hanggang sa mawalan ng malay at pagkatapos ay kikidnapin. Madalas silang dinadala sa malalayong lugar kung saan sila ay sinasaktan at pinapatay. Si Bundy ay metikuloso, madalas na bumabalik sa mga crime scenes at gumagawa ng mga di masabi-sabing gawa sa mga bangkay. Ang nakakapangilabot na kasamaan ay mahirap intindihin, lalo na kung iisipin ang taong gumawa nito. Ang dumaraming bilang ng mga nawawala ay nagsimulang takutin ang mga komunidad. Pagsapit ng 1975, dumarami na ang mga bilang ng mga bangkay at ang mga pulis sa maraming estado ay nagsisimulang mag-konekta ng mga datos. Napagtanto nila na meron silang kinakaharap na serial killer, ngunit wala silang idea kung sino ito o na siya ay nagtatrabaho sa isang crisis hotline. Nakikipag-usap sa mga tao sa kanilang pinakamadilim na oras habang nagpaplano ng sarili niyang mga masasamang gawain.
Noong 1975, nagsimulang maubos ang swerte ni Bundy. Nahuli siya sa Utah dahil sa aggravated kidnapping matapos matagpuan ng pulis ang mga kahina-hinalang gamit sa kanyang kotse. Isang ski mask, isang crowbar at posas. Siya ay tumugma sa paglalarawan ng isang suspect sa ilang kaso ng nawawalang tao. Tila nagigiba na ang kanyang maskara. Ngunit si Ted Bundy ay hindi isang taong madaling makulong. Ang kanyang katalinuhan at manipulative na kalikasan ay nangangahulugan na patuloy siyang naghahanap ng kalamangan. Habang naghihintay ng paglilitis sa Colorado para sa mga kasong pagpatay, nagawa niya ang tila imposible. Siya ay nakatakas, hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Ang una niyang pagtakas noong 1977 ay mula sa Pitkin County Courthouse Library sa Aspen. Tumalon siya mula sa isang bintana sa ikalawang palapag, isang mapangahas na pagtakas. Mabilis siyang nahuli, ngunit ang kalakasan ng loob na ito ay isang preview ng kung ano ang darating. Sa huling bahagi ng taong yon, noong Disyembre, gumawa siya ng mas mapangahas na pagtakas. Nagpapayat siya ng malaki upang magkasya sa isang vent ng kisame sa kanyang selda at tumakas patungong Florida. Ang pangalawang pagtakas na ito ay nagmarka ng isang nakakapanindig balahibo na bagong kabanata. Tumakas si Bundy sa buong bansa hanggang sa napadpad sa Florida, isang estado na malayo sa kanyang mga dating pinagtaguan. Inakala niyang ligtas siya at hindi siya makikilala. Ngunit ang kanyang predatory instincts ay hindi mapigilan. Noong Enero 1978, inilunsad niya ang kanyang pinakamatapang at pinakamalupit na pag-atake. Sinugod niya ang Chi Omega Sorority House sa Florida State University sa Tallahassee. Ang pag-atake ay mabilis, marahas at mapamintala. 2 batang babae, si Margaret Bowman at Lisa Levy, ang pinatay. 2 pa, si Kathy Kleiner at Karen Chandler, ang malubhang nasugatan. Ilang kanto lang ang layo, inatake niya ang isa pang biktima, si Cheryl Thomas, na nakaligtas din ngunit nagkaroon ng permanenteng pinsala. Napanood ng buong bansa ang horror na ito. Isang buwan pagkatapos, ang kanyang huling kilalang biktima ay si Kimberly Leach, isang 12 taong gulang na bata. Ang layo ng lokasyon mula sa kanyang mga naunang krimen at ang edad ng kanyang huling biktima ay nagpapakita ng isang killer na lalo nang naging reckless at desperado. Ngunit ang kanyang paghahari ng lagim ay malapit nang matapos. Ang paghuli kay Bundy sa Florida matapos siyang mahuli sa isang ninakaw na kotse ay nagtapos sa kanyang kalayaan. Ngunit ito ay ang simula ng isang talagang kakaiba at nakakapanabik na legal drama. Pinili niyang maging sarili niyang abogado, isang hakbang na lalong nagpa-amplify sa spectacle. Ang mga pagdiditis ay isang media circus. Si Bundy, sa kanyang kaakit-akit na pag-uugali, ay madalas na naglalaro sa mga kamera. Nag-cross-examine siya ng mga saksi, kasama na ang mga nakaligtas na may nakakakilabot na pagsasalaysay. Sa isang kakaibang twist, nag-propose pa siya sa kanyang girlfriend, si Carol Ann Boone, sa loob ng korte na inakala niyang legal na kasal sa ilalim ng batas ng Florida. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay dumarami, ngunit isang piraso, isang particular ang hindi maikakaila. Isang marka ng kagat sa katawan ni Lisa Levy mula sa Chi Omega attack. Nagawang i-match ng mga forensic odontologists ang marka ng kagat direkta sa natatanging dental impressions ni Bundy. Ito ay isang groundbreaking na sandali sa forensic science. Siya ay nahatulan sa mga pagpatay sa Chi Omega at pagkatapos ay sa pagpatay kay Kimberly Leach at nakatanggap ng maraming parusang kamatayan.
Sa harap ng electric chair, si Bundy, sa desperadong pagtatangkang ipagpaliban ang kanyang pagbitay, ay nagsimulang umamin. Inamin niya ang pagpatay ng hindi bababa sa 30 na kababaihan at nagbigay ng mga detalye tungkol sa mga lokasyon at biktima na nakatulong upang maisara ang maraming cold cases. Maraming eksperto ang naniniwala na ang totoong bilang ng kanyang mga biktima ay mas mataas pa. Kahit sa kanyang mga huling araw, ang kanyang manipulative na kalikasan ay halata. Ginamit niya ang kanyang mga pag-amin bilang isang bargaining chip. Naglalaro ng mga psychological games hanggang sa huling sandali. Noong January 24, 1989, matapos ang maraming taon na apela, nagtapos ang oras ni Ted Bundy. Siya ay pinatay sa electric chair sa Florida State Prison. Sa labas ng kulungan, nagtipon ng isang malaking grupo ng tao. Nang lumabas ang balita ng kanyang kamatayan, may mga hiyawan, paputok at isang pakiramdam ng kolektibong ginhawa. Ang paghahari ng ahas sa suit ay sa wakas ay natapos na. Ano ang inyong saloobin tungkol sa kwento ni Ted Bundy? Paano sa tingin ninyo mas mahusay na matutukoy at maiiwasan ng lipunan ang mga ganitong trahedya? Ipaalam sa akin sa comments sa ibaba. Salamat sa pagsama sa akin sa Voice and Vision Stories. Kung nakita ninyo na mahalagang episode na ito, pakipindot ang like button, i-share ito sa isang taong nag-a-appreciate ng true crime at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na pagsisid sa mga kwentong humuhubog sa ating mundo. Hanggang sa muli, mag-ingat, maging mapagmatsyag at patuloy na hanapin ang katotohanan. Ako si Miss V at ito ay isang Voice and Vision Story.